Okay, bago tayo mag-umpisa, simulan muna natin sa ating kapulisan. Ayan, syempre, pasok yung P. Stephen. Samsam ng Philippine National Police ang hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 26.36 million pesos. Ayan na naman po, nakakumpiska po ng marijuana ang ating kapulisan na nagkakahalagang 26.36 million pala na marijuana. Nako naman, ang dami niyan sa baybayin ng Palawan. Yan ang sinasabi ko ha. Yan ang sinasabi ko ha. Yan po ang ating kapulisan ngayon, kumikilos talaga. Matapos itong matagpo ang inanod sa baybayin ng San Vicente, Palawan noong December 26. Ang 31 Yan pagtapos ng Pasko ang dami yung pinaggagawa. Pag Pasko mabait kayo. Talaga, ang dami-daming dahon. yung sealed na pakete na hinihinalang marijuana kush na may kabuuang bigat na 21.97 kilo ay natuklasan ng mga kabataang naliligo sa lugar at agad inireport sa pulisya. Mabilis na rumisponde ang San Vicente Municipal Police Station at siniguro ang mga ebidensya na isa sa ilalim sa pagsusuri ng Palawan Forensic Unit. Ayon kay PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr. Grabe, araw-araw na lang po, malulupit po ang nagagawa ng ating PNP Chief Artates. Gaya nga po dito lang po dito sa investigasyon kay Cabral, si PNP Chief po ang nagmamando dyan at nakita po ninyo ang kinalabasan. Masusi po nilang natutuklasan ang kay Cabral. At ito na nga po, nakaraan lang po, di ba? Mga roga, nakakuli. Ngayon naman, sa Baguio, ngayon, dito naman tayo sa Palawan. Pinatutunayan ng operasyong ito ang kahalagahan ng maagap na aksyon at mahigpit na pagbabantay, lalo na sa mga baybaying lugar na madalas gamitin ng mga sindikato ng droga. Tama. Sa mga baybaying lugar, dyan na lang pinapasok Tiniyak ng PNP ang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kaligtasan ng komunidad at may sa katuparan ang advokasiyang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Tama yun, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay, 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 mabuhay ka, PNP Chief Artates, at congratulations sa ating napaka-poging General Torre, ang ating General Manager ng MMDA. Okay, yan po nandiyan na po, nakabalik na po si General Torre at ngayon po pinamumunuan tayo ni PNP Chief Artates para po sa Bagong Pilipinas. Diba? Yan po. Ngayon, dumako naman po tayo dito. Medyo nakakalungkot po ito Nakakalungkot po kasi itong nag-ground yung mic ko. Sayang naman to. Sandali lang po Yan. Ayun na yan. Nakakalungkot naman po kasi nga po, yan ang sinasabi natin Yung tungkol po dito sa pagpapakulong Ayan po yung sinasabi natin dito na, Romualdez kayo na Romualdez ang daming dapat makulong pakinggan natin saglit to kay Bernardo. Senator Chis Escudero. Ayan ang linaw-linaw ba't hindi pa ipakulong yan Ombudsman. Maynard Ngu. I met Maynard Ngu at the Manila City Hall during the term of Mayor Erap and while I was the city... Chis Escudero, bakit wala pa po nakaukulong? Ayan po yung sinasabi natin Ayan po sinasabi natin Ha? Wala po nakukulong Although hindi po tayo nagagalit na sa Pangulo. Nagagalit po tayo dahil yung mga implementor, Ombudsman. Ano ba kailangan ebidensya kay Chis Escudero, kay Jingo, kay Joel? Ano ba yan? Puro mga didis, puro Romualdez. Ito may mga ebidensya to, nakapirma sa BICAM.
No, si Bernardo na po nagtuturo. Ano ba yan? Bakit hindi natin nanesuin yan? Kasi kailangan natin dito, yung may mga katibayan. Wala ba? Kitang-kita na natin sila. Lalo na yung si Chis Escudero, napakawalang ya talaga. Anak ka ng po. Bakit? Kaya po ang ano natin pero hindi po pero para sa akin, isa kasi itong kumbaga, tama yan, Bobby. Pero para sa akin, hindi ko po sinasabi na nagagalit ako, wala nakukulong. Although, if mataas talaga yung pag-iisip mo, matalas ang pag-uutak mo, magandang strategy rin to. Kasi po, nakulong na po yung mga kontraktor. Nakulong na yan. Ngayon, pag naranasan nila mangulungan, di ba? Yung contempt nga lang Pag kinontempt ka ano nangyayari? Umiiyak ka na. Nag-hysterical ka na. Yung makukulong ka talaga, nakulong na mga kontraktor ngayon. Ano po kagandahan dyan? Sunod-sunod na yan. Kasi po, ang mga kontraktor na nakakulong, wala na pong gugustuhin yan, kundi ang paglaya. Nakulong sila Paano sila makakalaya? Makakalaya sila kung magsasabi sila ng makakatulong malutas tong investigasyon. Paano malulutas tong investigasyon sa flood control? Kapag sinabi nila kung sino talaga ang mga nagnakaw ng pondo ng flood control na yan. Yan ang gagawin niya mga kontraktor na yan. Kapag naranasan nila yan, tingnan mo si Diskaya, nag-hysterical na. Hindi yan mapapakali, parang sinisilian yung puwet niya sa kulungan ngayon. Nag-iisip-isip yan, hindi natutulog yan. Hindi na mga nagsisitulog yan sa kulungan. Nag-iisip yan ngayon na ano bang ginagawa ko dito? Diba? Konti lang naman nakuha kong parte. Ang totoo niyan, yung mga malalaki po ang kumuha dito, kami ang nagdurusa. Diba? Yan po ang magiging maganda dyan. Kaya abangan po natin yan, ang pagkakakulong na yan. Although nakaka-frustrate po talaga. Nakaka-frustrate po talaga na wala pa nga nakukulong. Pero, tayo ay dumadaan po talaga sa isang matinding pagsusuri ito. Kasi kailangan po, pag ginarap natin yan, at kinasuhan natin tong mga nakaposisyon po ito, na mga senador at congressman, kailangan po, swak na swak sa banga to. Swak na swak sa banga at hindi natin talaga kailangan magkaroon pa ng tsansa ng paglaya. At kita niyo naman po, nag-hire sila ng mga matitinding abogado ngayon na kumukontra para hindi po sila makulong. Tingnan na lang po natin. Ang magiging susi niyan, netong pagkakakulong netong mga to, ay yung mismong mga kontraktor ang gagawing witness ng gobyerno laban sa mga senador na yan at laban sa mga congressman na yan. By the way, Saldi ko, ba't ang tahimik mo? Nagdududa na po ako sa katahimikan ni Saldi ko. Tira na libadbaran na ako. Ang tahimik ni Saldi ko. Stupid. Namimiss ko na yung ni Saldi ko. Namimiss ko na yung dire-diretso niyang vlog. Diba? Hindi na siya daily upload. Ang boring na, Saldi ko. Wala kang puso, hayop ka. Diba? Ba't kaya tahimik ni Saldi ko? Anak ng wedding to. Eto na. Charges pile up as Saldico, Villanueva, Estrada, and Revilla face flood control controversy. Kailangan po na sabi ng Ipardo na nag-resign tapos na trabaho niya, meaning damputan na lang ang susunod. Tama, Bobby. Ako din nagtitiwala ako Hindi ako nawawala ng pag-asa. Medyo malungkot lang kasi nga wala pa yung nakukulong. Pero naniniwala ako magiging diretso to. Kasi pangit kasi yung
Ito kasing nangyayari sa atin, lahat biglaan eh, 'di ba? Lahat biglaan ang pangyayari. Biglaan. Kapag inaabangan mo, hindi natutuloy. Pero binibigla ka na lang. 'Di ba? Bibiglain na lang tayo nito. Bibiglain na lang tayo. 'Di ba? Bibiglain na lang tayo nito at dire-diretso 'yan. Dire-diretso ang pagkakulong ng mga impacto na 'yan. Oh. Tumako na tayo dito. Tiwala ng publiko. Ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. May express report si Bril Montalvo. Sa bagong survey May Bengay. Kaya tahimik si Saldi, hindi pa nalalaban yung nag-iisang damit. Tama, Mami Bengay. Social Weather Stations o SWS noong November 24 to 30, nabawasan ang mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos habang dumami naman ang mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, nakakabobo na lang tong survey eh. Mentras. Ang bobo na, salamat Angie Ang bobo naman na nagsisurvey. Alam mo, sabi ko sa inyo, ang hirap ng survey na to eh. Ano bang kakatunayan mo? Bakit kaya, paano nangyayari yun na negative 3? Saan nyo nakukuha yung negative 3? Diba? Sa isang lugar lahat wala, wala. Paano nangyayari yun? Sino ba yung mga tinatanong nyo? Tapos si Sarah walang trabaho, plus 31? Oh, maniniwala ka pa ba dyan? Anak ka ng po. Parang nagkakalokohan eh. Parang naglolokohan na lang tayo dito sa survey na to eh. Sumadsad sa negative 3 ang trust rating ng Pangulo habang Negative 3, men. plus 31 naman kay VP Sara. Sa panahong ginawa ang survey na yan, mainit ang issue sa flood control scam. Kung babalikan ang mga nakaraang survey ng SWS ngayong taon, mapapansing pababa ang trust rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Noong December 2024, Ay, i-share nyo po ito Makikiusap ako, ngayon lang ako makikiusap sa inyo. I-share nyo tong video na to. Marami po akong pasabog ngayon. Pasabog to. Maraming pasabog to. I-share nyo po ito. mataas pa ang net trust ng Pangulo na nasa plus 29 habang kay VP Sara ay plus 23. Pero pagdating ng Enero, bumaba ng 5 puntos ang net trust ng Pangulo na nasa plus 24 na lang. Bumaba rin ang kay VP Sara ng 4 na puntos at naging plus 19 na lang. Noong buwan ng Hunyo, mas bumaba pa ng 6 na puntos ang net trust rating ni PBBM na nasa plus 18 na lang, habang kay VP Sara dumoble sa plus 38. Sa panahong iyon, katatapos lang ng midterm elections kung saan 6 lang sa 11 kandidato sa pagkasenador na inendorso ng Pangulo ang nanalo. Pinagbitiw ni PBBM ang lahat ng gabinete para magkaroon ng balasahan. Sa panahon ding iyon, mainit na issue ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahit Marso pa ito nangyari. At noong Setyembre, mas lalo pang bumaba ang net trust rating ng Pangulo sa plus 7 habang plus 25 naman kay VP Sara. Sa buwang iyon, kaliwat kanan ang mga kilos protesta kontra korupsyon. Para sa political science professor na si Jean Franco, bababa ang tiwala ng publiko sa Pangulo kung wala siyang maipapakulong na malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. And more importantly, dapat yung kung talagang involved yung mga taong malapit sa kanya, anuhin niya, no? Ipakulong niya, no? Kasi alam mo, yun ang iniintay ng taong bayan, no? Unless gawin niya yon, ang mangyayari talagang napaka lame duck na ng sitwasyon niya, no, in the next 3 years. Nagbabalita mula sa O yan kailangan daw may mapakulong na. Yan, antayin na lang natin.
Pero hindi ako makapaniwala dyan sa negative 3. Parang ewan ko. At sabi nga ni BBM, hindi naman siya naniniwala sa survey. Pero negative 3, sobra naman yan. Parang hindi makatarungan yan na katotohanan na yan. Hayaan nyo, kapag sunod-sunod na yan at nakitaan na nila ng paano nila mapapakulong tong mga to. Kasi mahirap din kasi alam ko rin, nararamdaman ko rin yung sitwasyon na may mga bigatin talaga to. Senador, congressman eh. At bukod pa dyan, syempre, hari niya yung mga hayop na mga bigatin na mga abogado yan. So, antayin lang natin at mapapakulong din yung mga yan. Tsaka, kung iisipin nyo naman po, tingnan nyo na ang ginawa ng presidente. Ba? Tingnan nyo na po ang ginawa ng presidente kung tutuusin lang po. Oh, eto po kung tutuusin lang po, ilan na po ba napapakulong? Tingnan nyo naman po. Oh. Sara Diskaya. Ayan. St. Timothy, si Roma Rimando, 6 na opisyal ng DPWH, 8 opisyal ng Davao Occidental. Oh, ayan na. Ito nakadetain sa Senado, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly Diskaya. At yung mga to, nagsoli pa ng pera. Alam nyo kasi, alam nyo, hindi nauunawaan ko rin kasi yung sitwasyon ngayon eh. Dito sa nagsusoli ng pera. Diba? Ito pong nagsusoli ng pera, kumbaga, ito, importante rin po kasi yan eh. Yung nagsoli ng pera, milyong pera ang sinole, dekalidad ng mga sasakyan ang sinole, ayan po, importante na rin po kasi yan. Importante rin po yan, huwag yung kakalimutan. Alam natin, importante may makulong ng mga senador, pero importante rin po, at bigatin rin po ang nangyayari ngayon. Nagsusoli ng pera ang mga kontraktor. Nagsusoli ng pera ang mga sangkot. Yung po ang importante. Diba? Hindi pa, nag-uumpisa pa lang, may nagsusoli na ng pera. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga,
nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at